maglalagay tayo ng extender. Gumagamit tayo ng extender. Purpose lang is extension lang po siya ng tubo. Paano ba ito gumagana? Paano mag-install ng ating extender sa ating steerer tube fork na maiksi? Una, paano ba ito gumagana? Ang extender ay kinakabit sa existing steerer tube at pag naikabit natin yan, siya naman yung magiging extra length kung saan mo pwedeng ikabit ang stem. Sa madalit salita, ito yung ang purpose lang is extension lang po siya ng tubo ng fork para mas mataas or humaba. Karamihan, ito ang purpose nito para yung ating handlebar is mataas. Kung tayo minsan ay sumasakit ang liig kasi masyadong mababa yung ating handlebar, ito yung purpose. Maglalagay tayo ng extender. At ang ating extender ay sagot na rin ngayon sa maiksing exterior tube fork na nakalubog sa frame. Ibig sabihin, hindi talaga siya magagamit doon sa frame. Kaya gumagamit tayo ng extender para mayroon tayong mapagkabitan ng stem. Paano naman ito ikabit? Una, ipasok natin itong ating extender sa exterior tube ng fork. And then, ihigpitan natin dito sa itaas. Yung kulay silver na yan, pwede natin gamitan ng allen. Ang dahilan nito, kaya humihigpit siya sa loob, pag hinigpitan natin yan, bumubuka sa loob, lumalaki. Kaya humihigpit siya doon sa loob ng ating steerer tube ng fork. Pag naikabit na natin yan, dito naman tayo magkoconnect ng ating cap ng headset. Yan. At hindi na tayo gagamit ng flower pa. So ayan, tanggalin ko na muna itong flower bago natin higpitan na natin yung ating extender doon sa ating exterior tube. Ayan, yung ginagawa ko na yan, may allen, hinihigpitan ko ng mahigpit kasi kailangan mahigpit yan kasi para hindi gumalaw yung ating fork doon sa manibela. Yun ang nangyayaring disgrasya dito, no? Kapag hindi mahigpit yung ating steerer or extender doon sa steerer tube, iikot yan doon sa loob at hindi kakapit. Ngayon, pag lumiko ka, hindi susunod yung iyong gulong. Mag-i-stack up siya at babaliktad ka. So, napakadelikado. Short, yung ating extender ang nagpapatibay ng relasyon ng ating tinidor at ng ating handlebar. Napaka-importante, no? Kaya talagang kailangan higpitan natin ng ating extender kasi siya yung nag-connect doon sa dalawa. So, ayan, para siguradong mahigpit ang ating extender, yung ating allen, ayan, gagamitan pa natin ng another extension na mahaba para ikutin lang natin at mas mahigpitan pa natin. Pero ingat lang tayo na baka malustrade yung ating allen. Sa paghigpit, no, alalay lang din pero dapat talagang mahigpit siya. Ibig sabihin, habang iniikot natin yung ating allen, yung loob ng ating extender, bumubuka siya. Yung pinakita ko kanina na bumubuka. Yan, bumubuka siya, lumolobo siya dun sa loob ng ating steerer tube. Yun ang hinihigpitan natin para safe. Pag natapos natin higpitan at sure na mahigpit na yung ating extender, next na natin yung ating stem. Yan, lagyan mo natin ng isang spacer na manipis. And then sunod na natin yung ating stem. Yan. Then yung next natin dyan is syempre yung cap cover ng ating headset. Yan, at pagkalagay natin dyan, ihigpitan natin yung allen sa cap cover sa taas ay mahila yung ating tinidor. At the same time, maipit yung ating bearing headset para hindi siya kumalog. Yun ang unang inihigpitan, yung top cover natin. Then sunod na natin yung ating stem, straight natin, ipantay natin dun sa gulong kung straight na ba siya. Then kapag nakita natin straight na, perfect na siya, saka na natin hihigpitan yung ating stem block, yung dalawang allen dyan sa likuran ng ating stem. Then pagkatapos yan, sunod na natin yung handlebar at yan. So ganun lang yung pagkakabit ng extender, paano ba yung mga tamang pamamaraan ng pagkakabit at paano ba ang purpose nito. So ayan, hanggang dyan na lang ang videos ko at sana nagustuhan nyo at nakatulong ako sa inyo. Masabi tayo sa mga bagay nyo na mahirap. Ayan, oh. Gumulong tayo dito. Hirap. Dito na tayo dun. So ayan mga parts, dito tayo sa gitna ng kagubatan at trinay naman nating magbike sa gitna ng gubat. Ayan. Hindi na ito off-road, wala talaga ditong road, wala tayong road na dinadaanan dito. So ayan, bundok. Oh, grabe, may butas.
Ah. Stig. Wala tayong malusutan dito. Can you hear me now? Pahiga lang ang bike dito, makadaan. Yun, pasok din. Hirap. Ah. Yun. Oh. So ayan. Meron na tayo. So meron tayong isang nasa unahan na siraan ng bike. Naputol lang set post. So lakad na lang siya. So ayan mga parts. Ayan yung likuran ko. Ayan. Oh. Gubat na gubat. Yun. Ayan na. Wow. Ah. Naman natin pwedeng patalunin yung bike dito sa ganito kataas. Hindi tayo ganun kagaling. Ah. Huh. So yan. Paano tayo makadaan sa ganitong ugat ng kahoy? Grabe. Isa. Ang guide ko ay nagbuhat na ng bike, so possible hindi talaga kaya yan. So ayan yung guide natin. So expert yan dito sa kabuntukan. Ayun nga, talagang hindi nga tayo makakadaan dito. Hindi tayo dito. Yeah. Yun. Grabe, panalo tong off-roading natin na to. Ayan. Ha? Saan? Ah, oo. Ah. Oh. Dami palang orange dito, oh. So, ayan, nakita nyo mga parts. Pakita ko sa inyo. Oh. Dami nakakalat dito, oh. Buksan natin, makikita nyo yung laman nito. Sabi na like Sprite? Oo, hindi na lagi sa Ayan, oh. Sarap. Grabe. Ayan, oh. Ang laki ng ibon, oh. So ayan, naiiwan ako ng mga kasama ko. So alam mo yung mga ganyan. Ayan, iniiwan na nila ako. Ayan. Oh, ayan. Saan na tayo dadaan dito? Oh, puro harang na. Ito yung kahoy. Ah, grabe. Hindi kayang daanan na bike. At ayan, hanggang dyan na lang ang video ko, no. Ngayon ko lang